And this is it, your Wednesday Dark and Light Side episode 88. December 27, tignan natin saan galing yung mga kalbaryo nyo sa buhay. Kung ano ba yung mga ando doon pa rin sa sarili nyo at hindi nyo matanggal-tanggal na mga kaugalian, di ba? Na naging sanhi ng matindi yung problema. And then tignan din natin kung ano dapat yung sinunod nyo para gumanda at gumaan ang sitwasyon. No? Ay, nako. Huwag sanang maging matigas ang ulo ninyo. Okay. Una, na naging problema. Ay, Wheel of Fortune. Pangalawa, Five of Swords. And then, Six of Wands. Ay, napakahirap nito. Alam mo kung bakit sinabi kong mahirap? Dahil, yung Wheel of Fortune is, hindi mo nakuha yung blessings mo. Kaya ka naghihirap, kaya ka maraming problema, kaya ka maraming kaaway, conflicts. Ito yung Five of Swords. Maraming tao na kumukontra, no, sa'yo. And then, hinaharangan nila yung success mo. So, kung meron kang plano na babalikan, gagawin sa buhay, hindi mo makakamtan. Dahil una, ang dami mong problema pagdating sa kalusugan, sa pera, no, sa pamilya mo. At saka sa tao sa paligid mo. Tapos, itong mga taong ito, ang nagdudulot sa'yo ng maraming away. Minsan, ito yung ito yung para bang pasan mo ang mundo. Ito yung tipo ng problema na nag-iisip ka paano mo mabayaran yung bills mo, no? Paano at saan ka kukuha ng panghanda mo sa bagong taon. And then, saan ka kukuha ng pambayad sa mga loans mo? Saan ka kukuha ng pera para sa allowance mo? And then, hanggang sa dumating ka sa punto na napakalayo para matupad yung pangarap mo na magtagumpay sa buhay. Tignan natin dito. First card. Knight of Cups. Pangalawa. Knight of Swords. Pangatlo, Queen of Cups. Ay, grabe. Ngayon, kasi lahat sila Knight. So, ibig sabihin, no, kulang ka sa aksyon. Ito na, no. Kasi dito, puro plano no. Puro desisyon mali. Yung nangyayari dito, kung sa pag-ibig, hindi mo inaksyonan na balikan yung taong mahal mo or puntahan ang taong mahal mo. And then this is the Knight of Swords. Ito naman yung hindi ka nagpaliwanag at hindi ka nagbigay ng paliwanag sa mga tao na ito ang gusto mo. No? Halimbawa, sa larangan ng pag-ibig. Sasabihin mo sa mga tao sa paligid mo, gusto ko nang ayusin ang buhay ko. Gusto kong magkaroon ng tahimik na buhay, gusto kong magkaroon ng masayang pamumuhay, at hindi ko ito natagpuan sa inyo. No? Kung nasa marriage situation, sasabihin mo yan sa asawa mo na hindi ka na masaya. Yun yung totoo doon. Kasi, ito yung Knight of Cups i-actionan mo, sabihin mo na sa kanya na hindi ka na masaya sa kanya, at nalaman mo na lahat ng katotohanan, natauhan ka na, at may iba kang gusto. No? Ito yung babae or lalaki na alam niya yung takbo ng tinatawag na buhay, lalong-lalo na yung takbo ng pamumuhay ng isang pamilya. Kasi the Queen of Cups is a mastery. No? Isa itong tao na
marami ng pinagdaanan sa buhay. Ito yung tao na alam na niya yung pasikot-sikot. So, kung ikaw, nandyan ka sa isang relationship or sa isang marriage na hindi naman talaga maganda ang takbo, no? Pinipilit mo lang papaniwalain ang sarili mo na matagal na kayong nagsasama, masaya kayo, matagumpay kayo, pero yung totoo, alam mo na hirap ka na, pagod ka na, 'di ba? And then panahon na para sabihin mo sa kanya na pinagbigyan kita, no? Pinatawad kita ng maraming beses, inintindi kita ng maraming beses. Pero sa kabila ng lahat ng pag-a-adjust na ginawa mo, hindi pa rin siya nagbago, no? Kaya ngayon, sabihin mo sa kanya na gusto ko nang maging masaya, gusto ko nang maging malaya, kesa naman humantong pa kayo sa punto na baka magpatayan kayo dahil lang sa paulit-ulit na problema at hindi din niya kaya na panghawakan yung mga, halimbawa yung budget, no? Kasi may mga asawa na hindi marunong mag-budget ng pera eh. So ngayon kapag dumating ka sa punto na yan, kesa naman paasahin mo siya, papaniwalain mo siya na okay pa kayo dahil sa mga anak nyo, okay pa kayo dahil sa mga magulang nyo, okay pa dahil sa kung anumang dahilan, ay wag ka nang magkunwari, wag ka nang matakot, wag ka nang mag-alinlangan. Kasi dinadamay mo yung blessings na dapat para sa'yo. So ito panahon na ito ngayon, no? Iilang araw na lang patapos na yung 2023. Wag mo nang dalhin sa 2024 ang mga ganitong sitwasyon kasi napakasama. Dito pa lang sinayang mo na yung wheel of fortune. Kasi ibig sabihin nun, kung natagpuan mo na yung soulmate mo, yung taong nagpapagaan sa buhay mo, tapos bumalik ka doon sa asawa mo, ayun, maraming problema, di ba? Naipit ikaw sa napakadaming problema, nahirap kang bumalik sa totoong mahal mo. And then, yung sinasabi niya, aksyonan mo na, sabihin mo na. Nang sa ganun, makamit mo ang katahimikan at makabalik ka na doon sa taong gusto mo talagang makasama. So, probably sa ibang tao, masakit ito pakinggan. Pero kung titignan mo yung other side of perspective ng buhay natin, may mga bagay talaga na kailangan nating bitawan. Hindi dahil sa hindi na sila mahalaga sa atin, hindi dahil sa hindi na natin sila mahal, kundi hindi na rin maganda, no? Na paulit-ulit na lang na lagi ka na problema sa pambayad sa ilaw, tubig, naghahanap ka lagi ng, nakikipaghabulan ka kung kailan ka makakahanap ng pera, pambili ng pagkain, no? Eh kung alam mo naman na yung dahilan nun is yung tagahawak ng budget, ay hindi marunong at hindi rin na naghahanap ng paraan para magkaroon din siya ng stable income, pandagdag sa income mo, yung iniisip lang niya is yung sarili niya, no? Ang dami kasing factors ng isang pagsasama bilang mag-asawa na hindi alam ng iba. So, yung nakikita lang nila, yun lang yung ginajudge nila. Pero yung hindi nila alam, deep inside, merong mga bagay na minsan hindi na nila sinasabi sa ibang tao kasi napapahiya sila. And then, yung ginagawa nila, pinapaniwala nila yung ibang tao na ikaw yung kawawa. But behind the reality, ikaw itong gumagawa ng gulo at ikaw din ang dahilan kung bakit nasira ang inyong pagsasama. So, sa mga anak, no, huwag agad-agad kayong maniwala kung one-sided lang ang naririnig ninyo. Dahil kailangan nyo ring tanggapin at tanungin ang isa pang magulang ninyo kung alin ba at ano ba ang talagang nangyari. Kasi minsan, kadalasan, yung isa nagbe-brainwash para hindi malaman na siya din ang dahilan kung bakit sila iniwan. At yun yung pinakamasaklap doon dahil nagsinungaling ka pa sa mga anak mo. Okay? So, proceed tayo sa real talk natin. Advance Happy New Year, everyone.